Ang ama at kapatid ni Senador Win Gatchalian ang nadidiin na umano'y dumaan sa EDSA busway sakay ng luxury SUV na may plakang 7 o pang senador. Pero ayon kay Senador Gatchalian, hindi niya pinapahiram kahit kanino ang license plate na na-issue sa kanyang sasakyan. Ang lisensya rin daw na nakakabit sa kanyang sasakyan ay rehistrado sa Land Transportation Office. John, para ayusin ang ilang issue sa reyon. May mga tumutol naman dahil baka raw hindi matupad ang pangako ng Pangulo na ituloy ang botohan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Conflict. Number 4, avoiding... Hati ang ilang lider sa Mindanao sa isinusulong na pagpapaliban sa first regular Bangsamoro Parliament election na nakatakda na sa May 2025. Sa panukala ni Senate President Jesus Codero, gusto niya itong iurong sa May 2026. Tutol naman sa postponement si Maguindanao del Sur Governor by Mariam Mangudadatu. Ilang beses na raw kasi sinabi at ipinangako ni Pangulong Marcos na tuloy ang BARM Parliament election. Why the silent change? If the reason is Sulu exiting BARM, what if Sulu exit in the Philippines hypothetically? Wala na rin eleksyon sa buong Pilipinas? Nagkuno ang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Kaya pala ganun kung umasta si... So paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Paano magro-ruling yung isa? Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules kong, doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Ayun ang kanilang laging na... Kaya nga nagtataka ko, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Dito naman si Kuya Gus nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan isang like, isang share. All good sa po tayo dyan. I-like yung video. At ano meron? Grabe, no? May pagtanggi na naman. Oo, tinatanggi ho. Hindi raw pinahiram. Bakit? Oo. Sabi daw, si LTO na daw ho ang bahala. Grabe, no? Huling-huli na. Ibig sabihin, shoot na sa banga, meron pa rin pagtanggi. Ganyan na talaga, no? Senator, Tut, itinanggi, nagpahiram siya ng plakang 7. Aba, sa'yo lang sa senador lang naka-rehistro yung mga plakang 7 na yan. Tapos makikitaan mo, papasok sa busway. Noong nahuli, nagtatanggi-tanggi na, hindi raw siya di umano. Sabihin natin hindi siya. Sabihin natin, okay, given na, hindi ikaw. Bakit? Sino nagpahiram? At sasabihin pa dito di umano na peke. Ayan, ipahayag ni Ate Cheryl Cosin. Ate Cheryl, pwede mo bang kwento sa amin kung ano meron dyan? Pasok. Hindi raw nagpahiram kahit kanino ng plakang numero 7 si Senator Win Gatchalian. Tayo naman ni Senator Cynthia Villar para di maabuso ang EDSA busway. Mag-skyway na lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ang ama at kapatid ni Senador Win Gatchalian ang nadidiin na umano'y dumaan sa EDSA busway sakay ng luxury SUV na may plakang 7 o pang senador. Pero ayon kay Senador Gatchalian, hindi niya pinapahiram kahit kanino ang license plate na na-issue sa kanyang sasakyan. Ang lisensya rin daw na nakakabit sa kanyang sasakyan ay rehistrado sa Land Transportation Office. Nilinaw din ang opisina ng senador na hindi pagmamay-ari ni Gatchalian ang peking protocol plate na nakakabit sa nag-viral na SUV. Hindi rin daw... Peking na ngayon. Pero mamahalin sasakyan yan, ngayon peki na ho. Ang sinabi. Sabi yan dito, tayo nagre-reaction lang naman. Kayo ho ba naniniwala na itong license plate na to ay peke? No? Ibig sabihin wala na ho pa talagang kakayahan ang ahensya ng gobyerno, ang LTO, na ma-detect kung peke man o hindi. Tsaka alam nila yan kung peke o hindi. Smiyo marimar naman, no? Diba? Ito siguro isang dahilan na lang para hindi siya mismo ang maitumbok dito. Sabi nga dito, abangan nyo sa video. Ito abangan nyo sa dulo ng video. Meron hong pagbuelta. Binweltahan doon Talagang dinin Itong mga ito, akala mo mga huskado. Dinaig pa ang hukuman. Abangan nyo sa video natin. Eto pa, tuloy mo Ate Cheryl.
Kasama sa mga sakay ng SUV si Gatchalian, wala rin daw Cadillac Escalade ang senador. Nakarehistro ang SUV sa Orient Pacific Corporation at wala raw koneksyon ang senador sa naturang kumpanya. Pero ayon sa dokumento ng security... Teka lang. Wala daw Cadillac ganyan ng ano. Oo, bakit ho nakikita daw yan ng ating Senador Tulfo dyan sa Senado? Oo. At sabi, meron ho daw nakarehistro. 24 lang daw ho ang merong ganyan sa Pilipinas. Isa doon na isang senador. Naku. Sabi nga nila, ang usok, ang apoy kung walang usok, 'di ba? Hindi yan sisingaw. Doon nagsisimula ang apoy sa usok. Ibig sabihin, umuusok sa pangalan di umano, aba. Tapos, nagkakaganto na, nagkakatanggi-tanggihan na. Ay, kwento na lang sa unggoy yan. Para baka maniwala pa yung unggoy. Tuloy, ate. Exchange Commission, parte ng Board of Directors ng Orient Pacific ang ilang kaanak ni Gatchalian. Una nang sinabi ng senador na ipauubayan niya sa Land Transportation Office ang investigasyon. Planong paimbestigahan sa Senado ni Senador Raffy Tulfo ang isyu ng mga illegal na dumadaan sa busway. Kinumpirma na rin ng kanyang opisina na nakapagsumiti na ng CCTV footage ang MMDA sa kanila para matukoy ang VIP. Dahil naman sa issue, wala raw kaso kay Senator Cynthia Villar kung babawiin na lang ang mga inisyong protocol plates sa mga mambabatas. Bagamat aminado siyang ginagamit niya ito, hindi raw siya dumadaan sa EDSA. Pero hindi ako nadaan sa EDSA. Sa Skyway ako nadaan. Mabilis ang Skyway. Traffic sa EDSA. Sa Skyway na lang daw kayo dumaan, ha? Sabi ni Ate Cynthia. Ha? Para hindi kayo nagmamadali, ha? Para hindi kayo mabulyaso di umano. Tuloy. Ano pa bang meron dito? Ito ho ang usapin. Nakakagulat na balita ito, ha? Alam niyo ba yung barn? Pasensya na ho, meron tayong sipon eh. Oo. Ang sabi ho dyan sa balitang ito, parang pagsususpindi ng eleksyon dyan sa barn. Bakit kailangan nyo suspindihin? Tatakot na ba kayo sa napapabalita na malakas talaga ang Duterte sa Mindanao? Kailangan nyo pang pasuspindi ng eleksyon doon? Buti na lang, matapang ito si Madam Marian. Nagsalita siya dito. Ito yung nagsiwalat patungkol doon kay Kilala nyo ba yung nagkaroon ng issue dahil daw kinukontrol, sino yung nagkokontrol? Yung asawa ng isang artista? Anong pangalan nun? Kung kilala nyo, kung natatandaan nyo. Si Mayo? Mayonnaise? Ito yung issue nun. Ngayon, nagsalita na ngayon ang governor, isang babaeng matapang. Bakit kailangan suspindin? Gusto nyo rin ba pagkatapos na masuspindi itong barn? Wala na rin eleksyon sa susunod? Yan ang matapang niya sinabi rito. Kaya, nakakagulat. Bakit ngayon lang ito nangyayari? Di ba? Yung mga gantong style na to. Ngayon lang hulang nangyayari yan. Noong mga panahon ng mga ibang administrasyon, wala akong pangyayari na kailangan suspindihin ang mga eleksyon dito sa barn. Sa barn. Di ba? Sabi dito, mga leader sa Mindanao, hati sa pagpapaliban ng eleksyon sa barn. Yung mga gustong pagpaliban, yun yung side na, alam nyo na, saan sila nakasuporta. Kasi paborsakan nila yun Kung mawala naman ng eleksyon, nakaupo pa rin sila. Di ba? At pwede mag-appoint ang Malacanang kung sino gusto nilang i-appoint kung walang eleksyon. Tama. Eto pa. Kung magkaroon ng eleksyon, matutuwa ang ating kababayan sa barn. Kasi maboboto na lang kung sino yung gusto nila gusto nilang palitan ng mga kalyado ng mga mababaho o mga walang nagagawa kundi manguha. Di umano, ng kaba ng bayan, gusto lang palitan yon. Gusto nila may eleksyon. Kayo, tatanungin ko mga kasama, sa sitwasyon ba na ganito, na parang pinipigilan yung pagboto nyo, makatuwiran po ba yun? I-type nyo sa comment section. Kung hindi naman, naku po, i-type nyo.
Ay nako, hindi ho makatuwiran yan. Gusto namin palitan yung mga mababantot. Yan ha, yan ang usapin dito. At sabi yan ni Kabayan. Kabayan? Oo. Ano ba pangalan ni Kabayan? Kabayan Tinapay? Alam niyo ba yung Kabayan na Tinapay? So ito na, ipasok na natin ha. Ano bang mga kwento dito? Pwede mo bang kwento sa amin ng maayos, kuya, para naman na maintindihan, malahaman ng mga taong bayan, lalo-lalo na dyan sa Mindanao, ha? Kung saan nga itong pagpapaliban ng eleksyon. Sino ba nagsabi nito? Sino ba yung nagpanukala nito? Kilala nyo si SP. SP Quezon. Yun. Yun ata di umano, ha? Pero, magbabase lang tayo sa video. Ipasok mo, kuya. Pinabura ng ilang leader sa Mindanao ang planong pagpapaliban ng eleksyon sa Bangsamoro Region para ayusin ang ilang issue sa rehiyon. May mga tumutol naman dahil baka raw hindi matupad ang pangako ng Pangulo na ituloy ang botohan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Conflict. Number 4, avoiding Hati ang ilang leader sa Mindanao sa isinusulong na pagpapaliban sa first regular Bangsamoro Parliament election na nakatakda na sa May 2025. Sa panukala ni Senate President Jesus Cordero, gusto niya itong iurong sa May 2026. Nako po. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Kita Suprema nyo. na hindi kasali ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro. Kita nyo, ha? Bakit nyo kailangan suspindihin? Gusto nyo 2026? Wow! Bakit? Meron po ba kayong, meron bang kalyado ang kung sino nakaupo ngayon na medyo tagilid, ha? At magagawan pa ng paraan, di umano? Tuloy! Sa Moro Region. Para kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Bacacua, marami pang hindi lubos na nakakaunawa sa mangyayaring botohan. I believe the postponement is necessary and in the best interest of the regions and its people. Increase voter familiarity and awareness. Maging ang Bangsamoro Transition Authority at ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity mas gustong ipagpaliban muna ang eleksyon sa BARM. To allow sufficient time to resolve legal issues affecting the parliamentary elections, ensure broader participation of political parties, and a full understanding by the Bangsamoro electorate of the new parliamentary election. Resetting the BARM election gave us ample time to address concerns that come with Sulu's exclusion from the BARM and ensure the Bangsamoro government resilience and readiness to lead. Tutol naman sa postponement si Maguindanao del Sur Governor by Mariam Mangudadatu. Ilang beses na raw kasi sinabi at ipinangako ni Pangulong Marcos na tuloy ang BARM Parliament election. Why the silent change? If the reason is Sulu exiting BARM, what if Sulu exit in the Philippines hypothetically? Wala na rin eleksyon sa buong Pilipinas that affected ang member ng seats of Congress. Nakikiusap naman ang COMELEC sa Kongreso na magdesisyon na sila bago matapos ang taon kung tuloy ba o hindi ang BARM elections. Mag-iimprenta na raw kasi ang COMELEC ng mga balota sa huling linggo ng Disyembre para sa Bilang Pilipino 2025. Ipa-finalize namin ang list of candidates. Hopefully before December 13, magkakaroon kami ng printing ng another ballot para po sa kanila. So, yung po, ang timeline lang po talaga namin dito sa ganitong klaseng development ay more or less hanggang second week ng December. Nagbabalita mula sa front. Yan sana, malaman kagad ng taong bayan kung meron talagang mangyayaring eleksyon dyan. Hindi ho maganda na ipapaliban muna. Kung sino nagpanukala man yan, hindi ho maganda. Kasi kung halimbawa ang mamayang Pilipino, lalo na dyan sa Mindanao, particular sa Mindanao, gusto nila na maayos na pagbabago. Di ba? Nakikitaan nila na hindi na maganda kung sino namumuno at konektado, kung sino yung sinusuportahan nila. It's time to change, di ba? Palitan na. Para naman maging maayos. Gaya nga sinabi ni Ate Maran, si Governor Mangudadatu, baka mangyari wala na rin eleksyon sa buong Pilipinas. Yan ang pahayag dito sa video na to. Kaya tayo, reaction. Kung ano yung nagiging issue, reaction na natin. So ano pa? Ano pa ang mga usapin, ha? Ito yung pagbuelta. Ayan kasi ang nagagawa ng mga, diba? Ngaw-ngaw dyan sa kamera, nung babebeltahan, wala na ngayong masay. Diba? Totoo. Yan ang hirap, 'di ba, sa mga tao na hindi muna iniisip kung sino yung pagsasabihan nila ng hindi maganda. Tatakutin di umano, 'di ba? Bakit? Takot ba siya? Takot siyang humarap dito? Anak ka ng bugi. Sino ka ba? Sabi ni Kuya Marlon. Sa Senado nga
Diba? Saka, ang pinaliwanag na ho yan. Dahil nga sa hindi nyo magandang pagtrato sa dating Pangulo at meron kayong sinusunod, ayon yan sa balita, meron kayong sinusunod na script kung paano nyo ipahiya ang dating Pangulo, di mo doon lang kayo naka-stick sa plano nyo. Kaya hindi ho pumunta. At isa pa yan, paliwanag na ho yan ng mga abogado ng dating Pangulo. Eto, ate, pwede ba bang pakita sa amin kung ano yung usapin, bakit binweltahan, sino yung binweltahan, pasok mo ate, para alam ng ating kababayan kung ano talaga yung mga pangyayari. Kapapasok lang ng balita ito, pasok. Samantala, binweltahan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang House of Representatives Quad Committee sa banta naman ito na ipaspas-cite in contempt siya dahil sa hindi niya pagdalo sa kanilang hearing. Ayon po sa dating Pangulo, walang dapat ikagalit ang komite sa kanya kung hindi man ito dumalo sa pagdinig. Anya, wala siyang ekstrang pera para gamitin pamasahe papunta ng Maynila para dumalo lamang sa hearing ng Quadcom. Hindi ko sila sabihin mo. Pera nila. Wala na akong pera At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never... Kayo taga-Davao kayo. Lakin kayo. Kababata kayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Tama. Sila pa ang galit ngayon. Gate pa ng dating Pangulo, huwag daw siyang takutin. Lahat daw ay nasabi na niya sa pagdinig sa Senado. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mag-mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that Matatanda na kinwestiyon ng mga kongresista ang kabiguan ng dating Pangulo na dumalo sa pagdinig ng Quadcom kahapon hinggil po sa extrajudicial killings at war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Salamat. Napanood nyo. Diba? Yung mga Quadcom, huwag nyo tatakutin ang dating Pangulo. Saka magulat kayo. Meron na ho mga general, mga retired general na nagsasalita dito. Hindi na ho biro itong usapin na ito. Baka mamaya, sa kagustuhan yung gipitin ng gipitin, itong mga retired general, baka magsikilos na ho. May nananawagan na ho sa EDSA kagabi, Friday. Diba? Oo, hindi ko lang mapakita sa slide natin dito. Susubukan kong hanapin para, at least mapakita ko, susubukan kong hanapin ngayon yung, yung kagabi, na sitwasyon doon sa EDSA Shrine, meron na hudong mga pag-uusap. Tingnan natin. Hanapin natin yung yung slide na yun para mamaya mapakita ko sa inyo. Iba-ibang klase na ho sa pag pinilit nyo ng pinilit ang gusto nyo, baka maghimagsikan daw di umano. Yung mga general, mga nananawagan, doon din sa mga retired army, retired official, parang nga dito. Konting slide lang na mapakita natin, sana makita ko. Nako, wala ata. Wala ata ako nakita. Tignan natin hanapin ko lang mga kasama. Para maganda-ganda. Hindi natin makita. Pasensya na kayo Ibibigay ko na kayo dito sa usapin. Dating Pangulong duda. Talaga naman duda. Sabi dito sa usapin na ito. Alam nito, ng taong na ito, ni Senador Marcoleta, kung ano yung balak ng mga Quadcom. Kaya nga mayroon siya sinabi rito kayo na hong bahalang humusga, pakinggan nyo, analyze nyo, at siyempre, pagdating ng mga dulo, mag-comment ho kayo sa comment section. Para sama-sama natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na mga ginagawa ng mga Quadcom.
Sige, pasok mo, sir. Boss. Kasi doon sa punto na yan, wala namang defense lawyer. Nakabawal Bawal mag-coach. Sumagot yung abogado ng mga witnesses. Wala nga due process eh. Hindi magbulong, Ilang bawal beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Opo, hindi. Kaya wala tayong makukuha rito eh. Hindi abogado. Una, hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Kaya pala ganun kung umasta si... So paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Paano magro-ruling yung isa? Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules kong, doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Ayun ang kanilang laging na... Kaya nga nagtataka ko kung doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita, at saka yung driver mismo sa Ginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double? Ano ibig sabihin? Kaya nga isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom, ay ito. Kaya na, meron lang pong ads Kaya pag nakita nyo yan sa channel ko, tapusin nyo po. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worst, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation. Subornation. That cast doubts on the Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun eh. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag mo. Kamukha nung tinanong. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik nga. Yan ang pagkakaintindi mo. Pero hindi yan ang totoo. Kung siguro yun. Ano po yung totoo, Your Honor? Ipaliwanag yung... Paano mo nalaman na yan ang totoo? Yun lang, bias na bias ka na eh. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Dito hindi ka man lang makasagot eh. Kapag ikaw ay sumagot at tinamaan ang kanyang ere, kukulong kita. Yeah. Meron bang ganito? Nagsisinungaling ka. Hindi yan kasang-ayon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Paano siya magro-ruling? Iisa nga lang yung puntirya. Iisa yung direksyon. Iisa yung script. Alam naman maglaban-laban yung apat na yun. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman doon eh. Huwag mo kung... Chairman din ako. Pare-pareho lang tayong chairman dito. Di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away sila? Oo nga po, nagsasagutan din sila. Ako muna ka niya eh. Di ba? Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito resolbahin? Paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Na sana maitama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa kanilang inadequate legislation. Dapat huminto na lang sila sapagkat may sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng Barem Block versus United States, 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang gawain niya eh. Either you legislate or appropriate. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag dito eh. Yun yung korte, Ilocano mo nga ito para maintindihan. Ibisaya mo para maintindihan ng isang chairman doon na nagkukuno mga abogado na wala namang... Mas naintindihan nyo yung English niyan, Kong eh. Mas naintindihan ulitin natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang or gawa lang ng batas o maglaan ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng manghimasok sa kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, exclusive province.
Doon lamang sa jurisdiction niya. Wala kasi mga Tagalog na ako pero maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya ko. Medyo maganda sa Kapampangan yan kamalyaring magmurit-muritan. Yun. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito. Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ayun. Ito yung ano eh. Walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Paano po ba natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi naman, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun. Ibalik mo sa kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Sumunod pa tayo sa batas. Yung po mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun. Yun ang pinakamatindi rito. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, bahagi na ng ating mga batas. Na sa pilitang tatanggapin natin. At susundin natin. Yun ang pasya ng o sila ano sinusundan nila. Maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Totoo. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganon, yung kanilang mga karapatan ay maproteksyonan at mapangalagaan din. Yung iba naman ko, hindi naman tinakot, kinausap para sa mga ayo naman doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka ba dito? Tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman ang dahilan kong, teka lang, ang rules ba natin, halimbawa, may mga witness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede ba talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun, Kong eh. Hindi pwede yun. Bawal ho ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte. Ayun. Magiging undue pressure na yun eh. Yun. Paano mo kakausapin? Nakala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo ay para makakuha kayo ng katotohanan. Makuha nyo yun. Bakit kailangan nyo ipatawag? Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto Kong? Si Asierto, wanted dito, matagal ito hinahanap na batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon bago pa pala kahapon, mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. At humarap nga po sa pagdinig kahapon sa pamamagitan din po ng Zoom. Wanted po ito, paano yun? Ayun nga. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba bawat kasi sa tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah. And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents, blah blah blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Okay. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, magano ka na surprise. Hindi. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Ilan ang mga ipipresent mo ano? Mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Anong kanilang ite-testify ng mga area? Anong mga dokumento ang imamark ninyo? Maliwanag yun. Ito dito eh. Kahit sino ipatatawag. Lahat lamang ng ipinatatawag ay mga convicted. Na maaring Senador, lahat po ng pinapatawag may mga kaso. Mga convicted, mga nagtatago sa batas. Yung isa nga, umaten via Zoom. Kita nyo? Ano ba naman? Diba? Wala na silang mga resource person na lihitimo. Puro lahat mayroong mga problema. Di umano, may kaso, nagtatago sa batas. Tuloy. Ano ba yung axe to grind? Mayroong layunin para mang-usig ka sa dating Pangulo. Tama. Tama ba yun? Mukhang wala naman silang ipinatawag na ito, kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Na alam naman nilang walang makukuha. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin.
O, di pa paano ngayon, Kong? Ang ating mga kababayan, ano? So, dapat na bang ipagpatuloy ito ng Quadcom, yung pagdinig? Kasi pang-10 na po yung kahapon, at ang plano, magkaroon pa po ng pang-12, pang-12, pang-13, at so on and so forth pa po. Oh. Ayan Nako. Sana tapos na yan. Para wala nang problema ang dating Pangulo. Nai-stress na ang dating Pangulo natin eh. Diba? Nai-stress na po ang dating Pangulo dito sa mga tuwadkom na gumagawa lang ng sarili nilang batas di umano. Ito pakinggan natin si Senador. Bikod dyan, paano naman yung mga ibang mga ito'y gawa na yung mga bills eh. Oo. Gawa na yung mga resolutions. Bakit naman puro na lang yung Quadcom ang puro na lang ito yung kanilang pinagsasakitan? Bakit lahat ng panahon, lahat ng resources dito na lamang nakatutok? Tama, totoo. In aid of legislation daw. Paano yung nagawa na? Na hindi namin nadidinig. Kamukha ng mga bills ko na puro sa kuryente. Saka gusto mo ibaba ang kuryente. Yun ang dapat. Walang panahon. Yun ang dapat in aid of legislation talaga. Bakit yung pinipilit yung gumawa pa ng batas? Ito, nakagawa na po yung, nakalinya na po lahat ang mga batas. Yun. Pinanukala na. Tama, oo. Yung mga naipasa na. Dapat yun i-implement na. Bakit ito gagawa pa? Babalangkasin pa. Wala namang, sheesh. Magaling talaga to si Senador eh. Kaya bilib na bilib ako dito. Number 1 Number 1 si Senador Marcoleta para sa atin. At siyempre, PDP line. Yung sa party list, kayo na bahala. Kayo magdesisyon ha. Tuloy. Namin. Bakit hindi po kayo magbigay ng panahon para kahit papano? Kahit na isa o dalawa lang, maisulong natin. Bakit dito kayo palaging nakatutok? Hindi nyo nahalata yan? Tama. Meron isang committee kong, yung Blue Ribbon ata. Office naman ng pangalawang Pangulo ang target. Magama. Noong isang araw. Di ba? Ay, nako. Anyway, paano natin itatanong ito, Nelson? Sa ating mga kababayan, itong ating... di ba? Sino ang target? Blue Ribbon at itong nasa Tuwadcom. Ang target lang po talaga nila dito. Yan, ang dating Pangulo. Except lang po doon sa mga... kaalyado ng dating Pangulong Duterte na solid na nakasuporta. Doon sa mga manggagamit, kilala nyo naman po yun. Naging ng MMDA yun. Diba? Ngayon, kala niya hindi malakas ang Pangulong Duterte, lumipat. Nasa inyo pa rin ang mga kamay at pag-iisip, sa Mayo. Kung isasama nyo yun. Hindi porkit naging kasama siya sa dating administrasyon, ngayon lumipat na siya, isasama nyo pa rin siya. Naku, para sa akin ako ang tatanungin, opinion ko to. Kung kakilala nyo yung sinasabi ko, sino ba yon? Diba? Sino ba yung traidor na yon? Kalyado siya dati. Ang saya-saya niya dati, ngayon wala. Sabihin ko na kung sino. Si Tol Dintin. No, Yun po. Para sa akin, opinion ko lang. Ayoko na po iboto yun. Kayo nasa inyo naman. Kayo magpapasa niyan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayo magpapahuli sa mga balita, sa mga issue. Kaya, i-like nyo yung video, i-share, at kwento nyo sa kaibigan nyo sa ibang bansa. At mamayang hapon po, meron huli tayong upload. Hanggang sa muli. Bye-bye!